Dumating na nga ang araw mga kasama kung saan si Mami Rose ay nakatakda ng operahan. Ang lahat sa bawat pamilya ay kinakabahan. Ang lahat ay nagdarasal. Full force po ang buong pamilya nandito sa ospital upang ipagdasal ang successful operation ng aming ina at ang mga kaibigan, kapamilya, lahat po ng kamag-anak. Maraming salamat po sa mga dasal nyo. At the same time, nagpapasalamat din po kami sa lahat ng nakakakilala ni Mami Rose, mga kaibigan niya, sa pagdarasal na inalay niyo para sa kanyang successful operation. Muli, maraming salamat po sa inyo at sa patuloy na pagdarasal sa kanyang recovery. Maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon mga kasama. Welcome back to my channel. Andito po ako ngayon sa prayer room. Tapos na natin magkasala at ito po yung part 2 natin sa special vlog ko sa aking nanay patungkol sa kanyang nangyari. At maraming salamat po sa mga nag-pray, sa buong pamilya, sa mga friends, kaibigan po ni Mami Rose. Salamat po sa inyong prayers. At hinihiling po namin na i-continue po ito para sa kanyang post-recovery, para mapabilis na po lalo ang kanyang paggaling at bumalik na po siya sa normal na buhay niya at ang kanyang normal na lakas. Muli mga kasama, sana panoorin niyo po itong video to at maraming salamat po muli sa inyo and to God be the glory. Andito na kami mga kasama sa nilipatang hospital. 7:05, nandito na kami sa ER. So far, 7:45, nasa ER pa rin kami. Inaayos pa daw yung ICU room. Waiting kami mga kasama na may ilagay na si Mami sa ICU para sa komportableng kwarto niya. So far, nasa ER pa rin siya. May mga pinaprocess pa. Sana makabilis na para makomportable si Mami sa kanyang higaan. Ito ako sa labas ng ICU mga kasama. Hirap ang sitwasyon namin ngayon. Dito talaga namin sa makikita. At tawagin lang kung may concern mga nurse o pasyente. Update kami. So yun, iiwan namin dito sa bagong hospital na siguro ngayong week na ito operahan si Mami. Siyempre, prayers na kami, yun lang po ang sandala namin ng pamilya. Prayers para sa aming nanay. Marami po. Kaiba pala pag ganitong sitwasyon ng isang pamilya, may ganitong crisis, pagod, lahat, iisip ka ng pambayad sa ospital, iisipin mo yung sitwasyon, kalagayan ng pasyente. Bigat mga kasama, walang leave fund. Kasi sa case ni Mami, sensitive. Dapat laging may kasama sa ICU. Laging may nakamonitor, nakabantay. So yun, Lord, is ganyan po ng lakas ang buong pamilya. Lalo na po si Mami na tapos namin po sama-sama. Yan lang yung po ito part 6. Amen. Ganito mga kasama, natutulog ako harap ng ospital sarado. Ang bantayan ng mga tao dito sa ground floor. So nakalatag na ako mga kasama. Semento, pambihirang buhay. Lord, sana kumaling na si Mami. Magandang hapon mga kasama. Yun na nga, day 10. Sa ICU pa rin si Mami. Ini-evaluate na yung kanyang kalusugan para sa kanyang nalalapit na operasyon sa thyroid niya. So ngayon, andito kami naka-stay sa tapat mismo ng hospital. May lads dito. So nag-stay muna kami dito so far para makapagpahinga naman kami kasi grabe, sobrang pagod na namin. Kuya at lahat. But hindi kami nagreklamo. We are doing this para kay Mami sa agarang pagaling niya. Alright mga kasama. Yun na mga kasama.
viewing ngayon dito. Ayan yung buong pamilya. Viewing kasi ngayon sa ICU. Andito kami para masilayan yung actual position ni Mama. Salamat sa Diyos, okay naman po siya. Kumakauwi siya, nag-response siya sa amin. May response siya. Kasama, day 10 ni Mami. Kasama ko ngayon sa MRS. Kaming dalawang bantay dito. Night shift kami sa Team Reyes. So, dito kami sa Pasilyo. Paupo lang kami sa sahig. Kasi sa loob, puno yung viewing area. So, may mga tao doon. Dito muna kami. Nga mga kasama. Ito yung sitwasyon namin dito sa viewing area. Lahat ng may patients dito natutulog. So, i-share ko lang sa inyo quick. Dito kami lahat natutulog. Ako naman dito ako sa lapag. Yung iba nakaupo lang sila. Kasi pag may tumawag galing sa kabila, at least mabilis na naririnig mo na yung concern ng aming mga pasyente. Magandang umaga mga kasama. Time check. 5:45. So, day 11. Mami sa ICU. Still waiting kami sa advice ni doctor kung kailan siya i-operate. Operasyon ngayong week na to. So, fight lang tayo, Mami. To God be the glory. Yun na nga mga kasama, dito ako sa tapat ng sa tabi ng DD Hospital kung saan naka-confine si Mami. So may bago tayong subscriber from 7-Eleven. Shoutout po sa kanya. Hello po. Taga saan po kayo? Diyan lang po sa kanya. Alright, shoutout po kay Madam. Thank you. Lalakad tayo mga kasama. Bumili lang tayo ng makakain. Day 14 mga kasama. ICU pa rin si Mami. So still waiting pa rin sa kanyang schedule sa operasyon. Supposed to be dapat Friday, kaya lang maudlot na naman dahil yung potassium niya mababa talaga daw. Kailangan pataasin naman at sabi ng doktor, hopefully this coming Saturday o Sunday, na-adjust mga kasama. Nakaka-pressure na sa kay Mami kasi nga sobrang tagal niya nakahiga. Sana kayanin niya yung pressure na yon. Gusto niya tanggalin yung tubo mga kasama. Ang hirap lang tingnan, nakakaawa kung bihirang buhay. Kadang pumaan, siyempre, kapit tayo kay Lord. To God be the glory. Time check, 2 p.m. September 19 mga kasama. I still sa ICU pa rin yung mother namin. But okay naman yung mga niya, mga details sa kanyang mga numero sa ICU. Kailangan lang talagang i-monitor yung potassium niya para mag-start na yung operation niya. Supposed to be dapat Friday. Dahil masyadong mababa yung potassium, in-extend na yung mga pinainom na gamot. Kung hindi Sabado, Sunday, doon na siya opera sa thyroid niya. Para mawala na yung hirap sa paghinga. Kasi isa yun sa mga reason bakit nahirapan sa huminga at nagkaroon siya ng cardiac arrest. So, with that, siyempre nanalangin tayo sa dami ng pasyente rito na encounter ko mga kasama. Bato ka kung hindi tutulo ang luha mo sa mga makikita mo mga pasyente, sa mga nagdadalang ating mga kasamahan mo, kasabay mo dito sa ICU, yung mga pamilya, pambihirang buhay. To God be the glory. At yun na nga mga kasama, sad story. Isa sa pamilya sa mga nakasama ko dito sa ICU, medyo nawawala ng pag-asa kasi sabi ng doktor, very critical na yung sitwasyon ng bata. 24 years old to mga kasama, nadisgrasya sa motor at sa mulad bukad, ginubat ng albay. So, katabi ko po ngayon yung tatay niya.
na si Tatay Romel. So, pakwentuhin po natin kung ano nangyari sa anak niya. Ano po nangyari, tatay, sa anak mo? Yung anak ko, tatrabaho dyan sa stasyon, sa planta, sa Tanaw. Opo. Tapos yan, Lunes na alas 4 hapon, umuwi na siya sa bahay. Mm. Kaso, may sa bahay, niyaya siya dahil barkada niya yun, mama siya, kainuman ng kaunti. Opo. Daling sabi na tapos yung inuman, umuwi na sa bahay yung anak ko. Kaso, kasabay pa pala yung taga-Palanaw. Opo. Tapos, ang nangyari, yun niya kay Mrs. na uuwi siya doon sa asawa niya sa Basol. Kaso, nangyari, hindi naman nakauwi, napunta sa Lagpuan. Yun, doon naganap yung disgrasya. Doon na siguro kapag ginuman pa tuloy, kaya nung pauwi na, disgrasya. Tapos, Yun nga, mga kasama, sad story kasi 24 years old lang po ito. At for almost 4 days din po sila dito sa ICU. Kagabi nga po, hoping yung family na maoperahan na siya. Kaso, siyempre, nag-provide muna ng pera kasi hindi naman ganun kadali. Kailangan, dapat may budget. So ngayon, nakapag-provide po yung family. Kaso yun naman, bumigay yung katawan ng bata. So yun ang nakakalungkot yung mga kasama. Kaya, tatay, siyempre, prayers na lang tayo. Yun ang pamagagawa natin so far. Pray tayo. ulan na Opo. Panginoon sa kawan. At kasama niyo po si Kasama Vlog sa prayers about sa family niyo, sa anak niyo, whatever it happens po, tatay. At yun po, lakasan niyo lang po yung loob ni tatay. Muli mga kasama si Tatay Romel, isa sa mga kasama ko dito sa ICU. Maraming kwento ng buhay dito mga kasama sa ICU. Lahat na makikita mo dito, nagtatakbuhan, nag-iiyakan, para lang sa mga mahal sa buhay. Kaya as much as possible mga kasama, dapat na tayo maging maingat sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Habang nabubuhay na tayo, gumawa tayo ng tama, yung anak at kasama sa mga dahil hindi natin alam kung kailan tayo nandito sa ibabaw. Salamat po muli Tatay Romel. Salamat. And God bless po. Yun na mga kasama, mayroon pong dumalaw kay Mami Rose dito sa ospital. Klase niya, Madipa. Opo, si Tita Marinchu. Marichu Amor Miranda. Thank you very much po and then the family. Thank you po, Madam. Welcome. Alright. Sorrowful, disgrace the ugly to the garden. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Yan na nga mga kasama, sila po din yung mga kasamahan ko dito sa ICU kung saan yung mga mahal sa buhay nila ay nasa loob dito ng kwartong ito. At sabay-sabay po kami darasal para sa kagalingan ng aming mga pamilya. Alright, shoutout po sa inyo. Ito po si Nanay Edith. Good morning mga kasama. Day 4 po namin dito sa hospital kung saan linipat si Mami. Kaya lang meron tayo dito mga visitors, mga long friend ni Mami, mga ka-work niya. So may message po sila kay Mami. Hi. Message po kay Mami. Ika na. Hi, Ate Rose. Magpagaling ka na, Ate Rose. Mag-ibig. Hindi mo na. Hindi mo na. Nisita. Okay ka. Hi Ate Ros, si Iya Kuya Ate. Miss na miss ka na po naman. Kasagan mo po lakasan mo po ang loob mo ate. Magpagaling ka po. And lagi po namin bigyan ng pangati sa mahal na Diyos. Di ba sabi mo po, lagi pag may kami namatian, sabi mo, God is good, nini. Magpagaling ka. Yan lagi po sa amin sabi. Kaya Ate Ros,
We love you po. Hello, Ninang Rose. Si Malo po, di. Sana po magpagaling ka na. Sige ang lakasan mo lang po ang loob mo. Sige ang pangajila mo para sa mo sa pangmaray ka, sa mo namatian. Okay po. Sige po. Ayun po. Maraming salamat po sa inyo mga ate. Yun na mga kasama yun ng mga friend ni Mami. Bumisita sa kanya ngayon. Titingin sa viewing time. Yun. Yun na mga kasama, pupunta ako ngayon sa simbahan dito sa Daraga. Yung simbahan dito sa bundok. Kung saan doon ako mananalangin patungkol sa operation ni Mami bukas. September 23, 2024, Monday, 1 p.m. po. So, share ko sa inyo yung simbahan at napakataas ito mga kasama. Sakay tayo ng jeep mga kasama. Ayun, nasa jeep tayo mga kasama. Jeep, puntang simbahan. At yun na mga kasama, bago kayo pumunta dun sa simbahan sinasabi ko, dadaan muna kami dito sa Miraculous, sa Minute Chapel din, yung tinatawag na Santo Cristo. Ito yung butas mga kasama. Papasok ko yung kamay ko dito. Tapos, mahahawakan ko na yung puon. Yan. Lord Jesus, bigyan niyo po ng malinaw na pag-iisip, talento, asin na gamitin niyo po ang mga doktor upang gumaling ang aking Mami Rose. Mahal na poon, bigyan niyo po kami ng kalakasan, ang buong pamilya, na tulungan kaming malampasan yung pagsubok na to, lalo na po si Mami. Palakasin mo po lagi siya sa kanyang operasyon. Palakasin mo po ang kanyang kaisipan, ang kanyang katawan, at maging maayos po ang lahat sa kanyang operasyon bukas, September 23, 2024. Maraming salamat po Panginoon. Nanalig po kami sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kasama, nahawakan namin yung buwan. So, wawa na tayo. Kaya maalis ka din. Hindi tayo ng kandila mga kasama. Dasal para sa pagsindi ng mga kandila. So, nanalangin na tayo. Isindihan na natin. Ayun mga kasama, dito tayo sa Daraga Chapel. Ay, Daraga Church pala ito mga kasama. Ang ganda ng view dito. Solid oh. Kitang-kita si Daragang Magayon, which is yung Mayon Volcano. Ang ganda ng view dito mga kasama. Ano? Kitang-kita yung buong niya. View. Napakaganda mga kasama. Tapos itong simbahan na to, nasa bundok to. Lumang simbahan ng bundok. Tayo mga kasama. Ito yung parking area nila. Malawak naman mga kasama. Ito yung kabuuan ng simbahan. Yun na nga mga kasama, magandang umaga. Andito tayo sa isang store sa Legazpi kung saan may mga bago tayong subscriber. At then dahil dyan, magsi-shoutout po sila at the same time, ipopromote po nila yung store nila. Let's go mga kasama! Hello po! Hello guys! Visit po kayo sa store nila. Ano pangalan ng store nyo? Chosen Few. Alright, so yun mga kasama, medyo nahihiya sila. Medyo lang yun ha. Please visit Chosen Store. Dito lang po sa Legazpi near LCC. Alright? Thank you mga kasama!
Magandang umaga mga kasama. Today is September 23. So Monday. Ngayon po yung araw na itinakda kung kailan gaganapin yung thyroidectomy operation ni Mami. So napag-usapan na rin po ng buong pamilya na yun nga po, yun talaga yung solusyon sa naging karamdaman ni Mami. Kailangan maalis yung thyroid niya nang sa ganun, hindi na magmara yung kanyang paghinga. So, lahat po kami nakaramdam ng takot, pressure. Pero ganun po man, sa pagkakabigkis-bigkis namin at siyempre, sa tulong ng ating Panginoon, doon tayo kumakapit. Doon kami kumakapit. Alam namin na mapagtatagumpayan ni Mami Rose. Muli, ang aming panalangin, Mami, para sa iyong kagalingan, sa iyong successful na operasyon, ay patuloy hanggang sa ikaw ay gumaling at mawala ng maramdaman. At isa ito sa mga isip-isip namin na talagang kahit anong mangyari, ang ating Diyos, siya ang ating sandalan sa hirap, sa ginhawa, sa anumang aspetong problema. Siya ang magpapalakas sa atin. Maniwala lang po tayo sa Kanya. To God be the glory. Magandang umaga mga kasama. Time check, 10:55. So far, nag-aantay pa rin po kami sa 1 PM sa operation ni Mami. At may mga kasama ako dito, mga nasa ICU din yung pamilya. May mga karamdaman din at kasama ko sa pagdarasal sa agarang paggaling ng aming mga pamilya. So ito si Kuya, shoutout sa kanya from Kumon. Okay. Opo. Ano pang pangalan mo, Kuya? Jen Diaz. Opo. Napano po yung pasyente mo? Parang kung gusto ko yan. Nalilibong. Tapos, lingaw-lingaw, ang pinacheck-upan. Muna, na-CT scan, ito pa yun. Na-find out na may mga buko. Ito pala, stage 4 cancer na. Iyo po. Tapos, kung sinabi kan, agum ko na, para sigarilyo na siya since na 14 years old pa. Tapos CT scan naman yung baga. Yun, yung mga bukong naman daw. Yeah. So, kunyan, kanaraman na yung para sigarilyo nga pinagbawal. Eh since na di man na monitor kan agum ko, sige, sana nga kasigarilyo. Iyo po, kaya nagkaganyan siya. Ang problema niya naman kunyan, yung yung daghan daw nagpaparapulog. Iyo po. Kunya hanggang sa laboratory na sa check-up ata na may findings parang ma-aneurysm sa puso. So yun, Kuya. Siyempre, pray lang tayo para gumaling ang ating mga pasyente. Salamat po, Kuya. Shoutout po sa iyo. Bagong subscriber po natin si Kuya. At dito po sa likod ko, isa rin sa mga kuya natin na kasama natin dito sa ICU. May kapatid po siya na nasa ICU din. Kuya, ano po nangyari kay sister mo? Bali, natake sa puso. Opo. Tapos nagkaroon ng ganito. Ganito pira. Taga saan po kayo, Kuya? Pati po. Mga taga Masbate po sila mga kasama. Ang layo ng Trinabel nila para itawid dito sa Legazpi. So yun mga kasama, kung makikita nyo, yung pagmamahal talaga ng isang pamilya nandyan talaga. Isa sa mga kasama ko si Kuya sa pag-prayers para gumaling ang aming mga pamilya. Ano nga po Kuya yung pangalan mo? Major license po. Opo, si Kuya Major License po from Masbate. Yan po mga kasama. Si Kuya po, kasama po siya ni Kuya Lyson. So from Masbate din po siya. Kuya, ano pong pangalan mo Kuya? Bibilyar. Ayun po, si Kuya RB. Shoutout po sa kanila mga kasama. At siyempre, ang dalangin natin ang pagaling ng ating mga pasyente. Alright, muli mga kasama, to God be the glory. Ayun na nga mga kasama, palabas na si Mami. So, andito na yung buong pamilya.
sinasalubungan namin sa exit ng ICU bago siya dalhin sa operating room. So, mag-rosary na rin kami. God be the glory. Ayun mga kasama. Dito na yung buong pamilya. Para pray. Sama kompleto ng pamilya. Nag-rosary kami. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Ayan na po si Mami. Pagbada. Go, go, go! Kaya yan, Mami, kaya yan. Huwag iiyak. Huwag iiyak. Kayang-kaya mo yan, Mami. Kayang-kaya yan. Sa third floor po yan. Sabi ang katawan mo, kailan manisin? Prepare ka lang. May mo si Palit. Love ka na. Strong na. Sigma, relax lang ka. Relax lang. Yan mo na sila baby. Hindi na lang pa-reset. Relax lang siya. Kaya. Time check mga kasama, 1:30. So, almost 30 minutes na nasa ICU si Mami. Yung pamilya, kanya-kanyang pwesto sa upuan, lakad. At yun na nga mga kasama, time check, 2 p.m. Almost 1 hour na si Mami sa ICU, sa operating room. So, yun. Waiting pa rin kami, still waiting, praying for a successful operation. While waiting, yan, natimo-timo kami ng mga foods dito sa tapas ng time check, 3 p.m. 2 hours na po si Mami sa operating room. Continuous lang po akong darasal doon. Since young na. Yun nga mga kasama, 3:20. Hindi wala pa rin ang labas sa pare-pares na kami nag-pressure, kinakabahan, but still pray lang kami. At yun na nga mga kasama, time check, 4 p.m. 2.5 hour na po si Mami sa operating room. So far, kanina lumabas po yung cardiologist niya. Left side pa lang natatanggal. So, gano'n lang muna, nag-rest ng konting minuto and then tutuloy yung sa kaliwa. Medyo malaki daw yung sa kabila, pero goods naman daw po si Mami, hindi naman tumataas yung BP. Everything is normal. So, yun po ang inaabangan namin yung sa kabila naman after siguro nung tapos na. Yun, kakaiba po ang nararamdaman ng lahat ng nag-aantay ditong pamilya. Nakakapanginan ng katawan. Pero siyempre, yung pananalig namin yung nangibabaw. At nagtitiwala kami na sa Diyos na malalampasan to ni Mami. For almost 2 hours na po kami nag-aantay dito. So, po. Ano po, sige, sama natin sa vlog natin to para maalis yung mga kaba. Ito po si Auntie Bibi. Siya po yung kapatid ni Mami na bunsong babae. Si Auntie Bibi po, si Auntie LB. Alright. Ito naman po si Ate Isa. Ate Isa po, yung pamangkin ko po siya. Ito naman yung utol ko si Russell. Alright. Kapatid ko yun po si Pachi, Fatima. Yan po. And then ito po yung asawa ko. Lagi nyo naman nakikita yan si Danda. Ang asawa ni Tarzan.
Ito naman po yung kuya ko, si Kuya Ryan. Ayan. Si Uncle Danny, makita nung karang vlog natin. Dito naman po si Auntie Mimi. Alright. Kapatid din po siya ni Mami. Sumunod po siya kay Mami, tama po ba? Kay Uncle Nick sumunod. Alright, Auntie Mimi. Joanna, kapatid ko po. Si Ate Lai, asawa po ni Kuya Ryan. So yun po. Kung mapapansin nyo mga kasama, pare-pares kami na nararamdaman. At tensyonado kami lahat, nag-aalala. Pero ganun pa man, siyempre, prayer lang kami para maibisan ng aming mga nararamdaman. At naniniwala kami malalampasan namin to. So yun nga mga kasama, continuation sa baba naman, nag-aantay dito ang aking tatay, si Dada Paijo, at si Tip Tip po, yung pamangkin ko si Tip Tip. Ayan po sila. Dito po sila sa baba. Kami naman doon sa may operating room. At si Axel, family friend po namin siya, si Axel. Yun mga kasama. So far yun ang ano namin dito ngayon. Waiting pa rin kami lahat sa successful operation ni Mami Rose. Tep, batiin mo si Aya. Si Aya, sabihin mo kay Aya. Yeah. Diba? Shoutout kay Aya. Mga kasama, 5 PM. Wala pa rin malinaw, hindi pa tapos yung operasyon kami. Dito pa rin po kami nag-aabang sa operating room. Yung pressure na po nararamdaman namin. Mga kasama, nakahinga-hinga kami kasi tapos na yung operation. At the same time, sabi ng doktor, safe naman si Mami. Thank you Lord talaga. So yun, naibsan po yung mga nararamdaman ng buong pamilya. Thank you Lord. Okay, ingat po kayo, Auntie Mimi, Auntie Bibi, Uncle Danny. Ingat po kami. Sabay po. Katapos lang ng operasyon na sa ICU na si Mami for recovery. Thank you Lord for a successful operation for recovery po. Yun na lang po ang pinaka-crucial pa namin na antay na maging maayos po yung kanyang recovery. Tuloy niyo po Lord. Alam po namin mag-lalampasan ni Mami ito.